rest na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po'y naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala pera po ng bayan pa ito na kung saan-saan lang napupunta, kaya gusto ko po mag-testify. Alam mo ba kung makahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala nun eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo nga yan. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Karoon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitaw na nag-inventaryo. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman, ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa siyang usigin sa notaryo. Nawala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pag-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Good morning. I am Cruz Tanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin, ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So, ang nangyari kay Tap Orly Gutesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gutesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit? Kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi na totoo yun, bakit ganun? Bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro korupsyon. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mapago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media, andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Papaco, PR ng Isuarden, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan, nagbi-meeting doon sa bahay ni Ruben Manahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa Isuarden. Pero kung kaya mong puntahan. Kailangan ko puntahan, sir. Alam Gagawin ko at i-elaborate ko kung anong... Sige. Doon binibigyan, one time, ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna, Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan, perang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa. Sa dahilan, lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Totoo lahat ang sinabi mo, nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gutesa. Dahil, nagdamdam ako dahil ang buong akala ko, sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinangad eh. Meron pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po.
Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Dahil kayo nagsisikat mabuhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila mali-mali ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malitang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita? Sir, may dagdag pa ako, sir. Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir, bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakaya naman, humingi ng tulong kay attorney. Nakakaya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin hindi ito pang sarili, para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit ng dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Okay, yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po. Your Honor. Your Honor, Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orly Gutesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road. Banggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun. Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na malita po yun. 52 maleta. Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi parehas po kaming, na same date po kami na hired. Then, yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po, yung mukha ni Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you. Sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap? Kasi kailangan po nating malaman. Sa hanggang pito lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob. Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang mukha, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-malitang pera. Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Estrada, which is kasama po namin nung time na yun. Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Estrada talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandiyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong, kayo po? ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628. Noong 29 August 2024, around 19:2500. Pwede pong i-con yun, sir, sa CCTV dun sa... Anong dineliver ninyo? May photo po ako dito na kinuha, sir. Pinicturean ko po yung dinideliver Hindi namin. po nasama yan dito sa inyo. Wala po, sir. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir. Ilang maleta ang dineliver ninyo? 5 to hanggang 6. Sir. Kanino po na-deliver? Sa bahay po ni Congressman, former Speaker Romualdez po. Sino pa po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan? Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines Retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyan po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po, yung pagpasok ng mga plate number na 2 van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado sa Malacanang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po kabady ko rin po si Rene Julian at saka si Mark Tiksay. Nung ano po yun, mga April po yun, 2025.
Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million. Hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito? Kasi ang nangyari ito ni Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. May pera po ako, naipagkunot ko na po yun. Alam po namin yun. Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee. Nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kami nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin balik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi po nyo. Chairman, kung gusto nyo balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinist ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinist to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32, 33, no? 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Amy, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali, sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So, ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal, ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto nyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinisin namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, and alagad ng batas, they will follow the Constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may enkwentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, edi suicide mission yun kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa. No? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga ay yung mga mahal na ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagkokos yan ng paranoia at saka ng mga hallucinations na yan ang problema sa shabu. Sa aming ang distrito nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi nung sabog siya, ang nakita niya demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of shabu is different to different people, pero it causes that. Saan ka makakita na i-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga pulis na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Di ba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay, hindi, basta't nagdaging, patayin mo yan. Extrajudicial killing yun. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force, yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point?